Hello, hello. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman ang inyong lingkod, Dipensor Katoliko. Ang video natin ngayon ay pagbubulgar sa mga ngaral ng mga sinungaling. Ginamit ito ng mga sinungaling ng mga ministro upang ipambulag sa mga inosenteng mga miyembro nila. At matutunghayan natin ngayon kung paano nila dinadaya itong libro natin. Bago po ang lahat, paki-subscribe po sa aking channel, paki-like at pakipindot na rin ang notification bell upang updated kayo sa aking mga video. Huwag po nating hayaan na maghari po ang kanilang mga kasinungalingan. Ginawa ko itong video na ito upang hindi na makapambulag pa ng mga inosente nating mga kapatid ng mga Katoliko. Upang hindi na sila mabulag pa sa mga ministro na ito ng mga napakasinungaling. Huwag na natin pong patagalin. Ito po ang naturang video. Ayan po, isang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Oh, ayan po. Pakinggan po ninyo ang Ayan. sinasabi. Libro daw natin ng librong Katoliko daw ang kanyang ginagamit. Yes, yung hawak niya ay libro ng Katoliko. Ngunit sa pagbasa niya ay kanyang pinagtagpi-tagpi ang 2 page. Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, Oh, yan. agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat Yan po. ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Atin ngayong ibubulgar itong ginagawa ng mga sinungaling ng mga ministro na ito. Pagbangon mo sa banig. Ang kanyang binabasa ay nasa 2 page po ito. Ngunit sa kanilang pinambulag sa kanilang mga inosenteng miyembro ay pinag-isa ito. Ito po. Ito po yung unang binanggit niya. Yan po ay nakalagay sa page 79. Yan po. Ayan. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Yan po. Pinutol po nila ito. Hanggang dyan lang po sila sa mahal na larawan. Ngunit meron pa itong karugtong. Ang ginawa po nila, kumuha sila sa ibang page upang idugtong dito. Ang kinukuha nila ay sa page 82. Ayan po. Yan. Idinugtong nila dito sa una upang palabasin nila na tayo'y sumasamba sa mga larawan. Ginawa nating Diyos. Ayan po. Tingnan mo yung mga napaka mandarayang mga tao na ito. Oh. Sinasabi pa naman nila na sila'y kay Kristo. Ayun. O ito. Ito yung sa page 82 po. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito. Sinasamba kita. Ayun. Hanggang dyan lang po. Ayan, pinutol na naman nila. At idinugtong iyan doon po sa una upang magmukhang sinasamba natin ang mga larawan. O yan po, oh. Tingnan mo yung mga napakamandaraya. Ngunit, doon sa una po, may karugtong. Oh, 'di ba? Doon lang po sila sa mahal na larawan. Oh. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna. Yan po ang karugtong sa original. Ayun, mag-antanda ka muna at saka magdasal ng 3 ama namin sa Santa Trinidad. Yun po ang karugtong. Hindi po yung karugtong yung kung manikluhod ka sa tapat ng altar ay magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Ayun, ipinambulag ito sa kanilang mga inosenteng mga miyembro. Yung mga miyembro naman na nanood sa kanya, palakpakan.
Ito talagang mga mandaraya na to. Oh. Yan po ba ay itinatag ni Kristo? Yan pa naman ang kanilang isinisigaw sa mga lansangan. Ha? Sila daw ang itinatag ni Kristo. Pero anong ginawa? Anong klaseng Kristo ang nagturo sa kanila? Mandaraya. Mandaraya pala yung Kristo nila. Kaya kayong mga ministro ni Manalo, napaka walang hiya talaga ninyo. Ano? Nagnakaw na kayo ng librong Katoliko, binabago nyo pa ang nakasulat. Totoo ang sinasabi ni Iranyo Manalo na ang kanyang mga ministro, mga mandaraya. Ito, pakinggan ninyo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Ayan po. Oh. Hindi ako abay sabi niyan. Puno ninyo yan. Anak ni Felix Manalo. Totoo talaga ng mga mandaraya ang mga ministro niya. Ayan. Nagnakaw na ng libro ng Katoliko, pinambulag sa mga miyembro nilang inosente. Pinagtagpi-tagpi pa naman ang 2 page upang palabasin na tayo'y ang mga Katoliko daw ay sumasamba sa mga larawan, ginawang Diyos. Oh, tingnan mo itong mga sinungaling na ito. Klarong-klaro mga kaibigan. Oh, hindi po ganun ang karugtong sa unang nakasulat doon sa kanilang pinapakita sa kanilang screen. Oh, di ba? Ubuking kayo ngayon. Mandaraya, mga ministro ni Manalo. Tapos sasabihin kayong, totoo kami ang itinatag ni Kristo kasi nasa Biblia. Paano naman? Paano naman kung yung sikta ninyo ay nakasulat sa Biblia kung kayo'y mandaraya? Ibig sabihin, yung Kristo ninyo, mandaraya? Napakawalang hiya nitong mga to. Kapal ng mga muka. Aanhin ba yung pangalan ng sikta ninyo nakasulat sa Biblia kung itinayo lang kayo ng tao? Itinayo lang kayo ni Felix Manalo noong 1914. Kaya kayo mandaraya kasi tao lang ang gumagawa niyan. Yung sikta ninyo. Mga sinungaling. Yan ang pinagmamalaki ninyo. Yung sikta ninyo, nakasulat daw sa Biblia. Yung Katoliko, hindi. Paano naman si Soriano? Nakasulat din sa Biblia. Totoo yon? Hindi, wow. Si Kibuloy, totoo yon. Kasi yung sikta niya, nakasulat din sa Biblia. Yung saksi ni Jehovah, nasa Biblia din. Totoo din sila. Pagkakiti naman ng utak ninyo, mga ministro. Mandaya lang ba kayo para sabihin kayo'y totoo? Yan ba ang katotohanan ng itinuro sa Biblia? Kaya kayong mga ministro ni Manalo, nabubuhay lang sa pandaraya. Lalaki ng tiyan ninyo sa pandaraya ng tao. Yan, si Iranyo na nagsabi mismo na halos lahat ng kanyang mga ministro ay mandaraya. Kasangkapan pa ng Diablo. Hindi kayo mahiya niyan? Paano din naman kayo mahiya? Kakapal ang mukha ninyo. Ibiruin mo, nanguha ng libro sa Katoliko, binabago ang nakasulat. Di ba makapal mukha ninyo yan? Kahit pa siguro sasagasaan yung mukha ninyo sa pison, hindi na yan ninipis, pre. Ang mga membro pa naman itong sikta na ito, kapag rinig ng ganyan sa kanilang mga ministro, tuwang-tuwa, magpapalakpakan. Masaya sila kapag nakakarinig ng kasinungalingan. Pero
latagan mo ng katotohanan. Nako, galit yan. Nasaan ang hustisya dyan? Tuwang-tuwa sila sa kasinungalingan. Kasi yung mga ministro nila dyan nabubuhay. Dyan nabubuhay sa kasinungalingan. O, ito pa, mga kaibigan ko. Ang pagluhod daw ay katumbas ng pagsamba. O, ito na naman, bagong video. Ibang video na naman ito. Pakinggan niyo mga kaibigan ko. Ang Yan. tao lumuluhod sa harap ng kanyang Tapos, pinangalanginan. binawi na naman ngayon. Wala naman tayo binabanggit ng pagsamba bayan natin kapag na kalumuhod lumuluhod sa harap ng imahe o mga automatic. larawan. Ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Binawi. Wala daw silang katuruan na ang pagluhod ay katumbas ng pagsamba. O di ba? Di ba sila lang naglolokohan. Jesus, ang sarap nitong tirisin tong mga mukha nitong mga to. Ang gaganda pa naman ng mga kasuotan. No? Ang gaganda ng mga kasuotan. Ngunit, napakasinungaling. Dahil na-booking na yung kanilang toro, ayun, binabawi na. O para kayong si Eli Soriano. Tungkol lang naman sa pagbawi ni Eli Soriano sa 666 daw ang Santo Papa. Panoorin nyo po. Abangan nyo po ang aking mga sumusunod pang na mga video. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe po. Hanggang dito na lang muna ang ating episode ngayon. Hanggang sa muli, ito po si Depensor Katoliko. Mag-iwan ng katagang walang manduloko kung walang magpaloko.